Hello guys, kamusta? This is Albert, your good voice buddy. And nandito ako ulit, na-miss ko kayong lahat. And mag-share ako ulit about sa topic na how to be a better version of you. So, kung hindi nyo pa napapanood yung ibang mga topics, bibigay ko na lang yung link later. Pero today, super ang daming nangyari, super excited ako. Later, pupunta ako sa gym. Pero bago ako magpunta sa gym, gusto ko makapag-share muna ako kasi super busy this week. Pero I really need to share this topic to you guys. And so, again, how to be a better version of you. Paano ba tayo magiging better version ng mga sarili natin? Paano ba tayo magiging better person, lalo na ngayong taon ng 2017? So today, I'm gonna be talking about listening to others. If you want to be a better version of you, then you need to learn how to listen to others. So marami kasing ways para masabi natin na may better version na isang tao. Maaaring nag-grow sila spiritually, maaaring physically, mentally, or financially. So, pero meron pang isang pinakamahalagang part, dapat na nag-grow tayo, at yun yung sa area ng relationship natin. So, meaning, you've got to have better relationships. Ang problema, hindi nangyayari yon because may mga tao na ayaw na silang kasama ng mga kaibigan nila, yung mga relatives nila, dahil gusto lang nila kasi palagi sila yung bida pag ayaw. May kita-kita, palagi sila yung tama. Pag may arguments, alam nila lahat ng sagot, para silang Google. Gusto nila palagi silang pinapakinggan. So, kaya anong nangyari, ayaw na silang kasama ng mga tao na sa paligid nila. Pero if ikaw gusto mo maging better version ng sarili mo, then we must not be self-centered. Wag dapat tayo maging masyadong self-centered, and we need to learn to listen to others. Right? So, ano ba yung mga benefits ng nakikinig ka sa ibang tao? Una, magiging ma-appreciate ka lalo ng ibang tao na kausap mo. May matututunan ka mga bago. Pag di ka kasi marunong makinig, wala ka nang malalaman bago. Kasi pagka nagsasalita ka lang, ikaw yung nagsasalita, inuulit mo lang yung mga bagay na alam mo na. As whereas kapag ikaw yung nakikinig, may mga bago ka naririnig, meron kang bago nalalaman. So, once na ikaw ay natutong makinig, mas nadadagdagan ang kaalaman mo. May mga bagong insight, may bagong perspective na pumapasok sa'yo, may bagong point of view ka nalalaman. Okay, sa relationship mo, magiging maganda yung relationship mo kasi mas nakikinig ka sa kapwa mo, sa loved one mo, diba? Yung pakikinig mo rin, it develops patience and tolerance sa sarili mo. So, nade-develop mo yung pasensya mo kasi, diba, lalo na pag may mahaba magkwento, diba? Yung mga ganyan ang friends, sobrang tagal magkwento, tapos alam mo naman na mali na sila, pinipilit pa rin nila. Pero ikaw, natututunan mo silang pagpasensyahan. So, nade-develop mo yung character mo. Yung mga benefits. So, isa pa, yung listening to others can help you solve problems and see new opportunities. So, yun yung mga benefits nun. Isa pa, people will like you more because people like good listeners. So, gusto naman talaga ng tao yung may mga marunong makinig. So, mas gusto nilang kasama yung mga ganong klase ng tao, yung mga marunong magbigay ng time na pakinggan sila. Kadalasan naman yun din ang gusto ng mga kaibigan natin, pakinggan lang sila. So, maraming mga benefits. Mas nauunawaan mo yung kapwa mo. Pag mas naunawaan mo sila, mas better yung approach mo sa kanila. Alam mo kung ano yung pinagdadaanan niya, hindi mo agad siya huhusgahan. So, mas naiintindihan mo siya. So, ngayon, paano natin mai-apply yun sa buhay natin? So, pag may kausap ka, pag kaibigan mo, kausap ka, pigilan mo muna yung sarili mo na magsalita ka. So, try mo naman na makinig ka lang ng maigi, na ang goal mo is not really to reply. Ang goal mo, para makinig lang talaga. So, kailangan maipakita mo sa kanila. Kaya kung naglabas ng problema yung kaibigan mo sa love life niya, diba? Broken hearted sa ano-ano mga dahilan,
Pagkatapos na magsalita, sabihin mo na alam mo rin yung ganong pakiramdam kung na-experience mo. So, alam mo yung feeling na gano'n, I understand you. Mukhang sabihin mo, mukhang mahirap yung sitwasyon mo. Tapos, imbis na payuhan mo siya agad, tanong mo muna, ano yung mga plano mo? Anong plano mo sa kalagayan mo ngayon? Parang gano'n. Anong plans mo? How to deal with your problem? Huwag ka agad mag-advise. Huwag mo agad siyang sermonan. So, dapat nakikinig ka, pakita mo na nakikinig ka, saka may pakialam pa sa kanya. Kasi later on, kapag ikaw naman yung magsasalita, pag meron kang sasabihin sa kanya, makikinig din naman siya. Tapos kung kasama mo rin yung mga friends mo, pag merong, di ba may mga friends na nagbibida, diba nagkukwento sila, gusto nila sila yung bida, huwag mo muna silang basagin. Huwag mo silang basagin. Ang maganda gawin mo, i-affirm mo pa sila lalo. If nagkukwento sila dahil na-promote sila or mayroon silang na-achieve, diba, i-congrats mo sila. Sabihin mo na kaya mo naman talaga yan eh. Tapos sabihin mo pa na kaya mo pa talagang mag-grow, kaya mo pang mag-excel. So, i-encourage mo pa sila lalo. Kahit sa call center naman kasi ganyan din eh. Sa mga customers kasi nag-work din ako sa call center, tinuturo din yan kung paano mo pakikinggan yung customer mo. Yun yung pinakamahalaga, yung active listening. Kailangan matuto tayong makinig. Okay? Dapat alam natin yung matuto tayong ng empathy, marunong tayong makisimpatya para mas maunawaan natin yung kalagayan ng nagsasalita. And in that way, mas makikita nila na, ay, may pakialam siya sa akin, may concern talaga siya sa akin. So, if you really want to be a better version of you, then you must not be self-centered. Huwag ka nakapokus sa sarili mo. Dapat start really listening to others. So, dahil dito, magiging maganda yung relationship mo. Better relationship means more joy. More joy means more love. Diba? Pag better relationship, more peace. So, mas gaganda yung pakikitungo mo sa kapwa mo or sa mag-anak mo or sa loved ones mo. And kaya napaka-powerful ng listening to others. Okay? Ngayon, ang iiwan ko lang sa inyo ay ang taong mahusay, makinig sa kapwa ay pinagpapala ng kapayapaan at saya. Alright? Again, this is Albert, your Good Vibes buddy. See you again sa susunod na topic about how to be a better version of you. Huwag mo kalimutan na i-share tong video na to or i-like yung video na to para ma-share natin ang good vibes sa iba. Okay, bago tayo magtapos, sa mga tao na nanonood ngayon na may discouraged ka ngayon, disappointed ka, or broken-hearted ka, may problema ka, mabigat ngayon, I just want to encourage you na huwag kang sumuko. Alam ko rin. Parehas tayo, alam natin na may plano ang Diyos. Bakit ay inaalaw yung problem na yan, challenges mo na yan. Huwag ka lang susuko. Hindi pa tapos, hindi porket may nagsaradong pinto, lahat sarado na. Yung mga nagsasaradong pinto sa buhay natin, ibig sabihin may mga panibagong pintong bubuksan. So, hindi natatapos ngayon ang chapter ng buhay mo. Hindi porket may pangit na pangyayari. Kumbaga, may chapter lang ng buhay natin na pangit, pero hindi pa doon ang ending. So, just take the courage to turn the page nga. Diba? Maglakas loob kang, ilipat mo ang pahina. Isa pa, sumubo ko pa ulit, kaya mo yan. Tandaan mo to, it's not over until God says it's over. Okay? And again, this is Albert, your Good Vibes buddy. I wish you well and you have a great day. Bye-bye.